Kapag solo ka sa kwarto at wala nang ingay, may tanong na masakit pero totoo. Ilang taon na ang nasayang dahil inuulit ko pa rin yung mga kagaguhan kong alam kong kailangan kong itigil. Kukumirot yan, good. Ibig sabihin buhay pa ang lalaking handang magbago. Ngayon, hindi tayo magpapakaastig, magpapakatotoo tayo. Ito ang 7 stupid things na kailangan mong tigilan at papalitan kung gusto mong umangat sa career, gumaan ang isip at tumino ang relasyon mo. Kapag solo ka sa kwarto at wala nang ingay, may tanong na masakit pero totoo. Ilang taon na ang nasayang dahil inuulit ko pa rin yung mga kagaguhan kong alam kong kailangan kong itigil. Kukumirot yan, good. Ibig sabihin buhay pa ang lalaking handang magbago. Ngayon, hindi tayo magpapakaastig, magpapakatotoo tayo. Ito ang 7 stupid things na kailangan mong tigilan at papalitan kung gusto mong umangat sa career, gumaan ang isip at tumino ang relasyon mo. What's up guys? Ako nga pala si Tio Bry, ang host ng Do You Think? At kung gusto niyo naman ng self-improvement, mag-subscribe ka na dito sa channel. Help me reach 100,000 subscribers at available din ito sa Spotify. Maraming salamat sa mga nagko-comment at malaking tulong po ito sa ating channel. Format natin kasi simple. Bawat item may definition, bakit sira, signs na ginagawa mo to, at micro move na magagawa mo mamaya. Let's go. Unang-unang stupid thing, all or nothing perfectionism. Ano ito? Hindi ka gagalaw hanggat hindi 100% ready. Kaya 0% ang progress mo. Bakit sira? Perfectionism equals procrastination na nakabarong. Nauubos ang oras sa pagpaplano, wala ka nang nagagawa. Ano ang signs nito? Next week na lang para perfect. 3 buwan na ang idea mo, wala pa ring unang draft. Naiinggit ka sa mas maingay, pero mas consistent sila sa'yo. Micro move. Ugly first draft now. Isang paragraph, isang page outline, isang 10 push-up set. Mantra. 80% beats 0%. Progress muna, polish later. Pangalawang stupid thing na ginagawa mo, madaming makaka-relate na ito, alam ko yan. People pleasing at walang boundaries. Ano nga ba ito? Uulit-ulitin natin ulit. Yes ka ng yes, para di ka kainisan kahit sabog na schedule at galit-galit ka na sa loob. Bakit sira to? Kasi wala kang boundary. Equals niyan, wala kang oras para sa goal mo. Ang resentment mo nag-grow sa loob. Ang relationships mo nagrarat, nabubulok sa loob mo. Ano ang signs na meron ka dito? Ikaw laging nag-a-adjust, tapos ikaw pa mukhang masama. Okay lang, pero nagtatampo ka na sa bahay. Pagod ka, pero nag-scroll ka buong gabi kasi ubus na ang utak mo. Now let's go to the micro moves para maayos mo ito. Lagyan mo ng 1 boundary line today. Hindi ako available after and re-reply ako bukas. Yan, mga simpleng ganyan, mga simpleng reply na ganyan sa boss mo or dun sa mga taong gusto mong mag-say no or hindi ka naman actually nagse-say no dito at nagsasabibigay ka nga ng option, hindi ka lang makaka-reply ngayon. Ano ang mantra na pwede mong sabihin sa sarili mo? Ang no ko ay insurance ng yes sa tamang bagay. Ang ganda, di ba? Pangatlong stupid thing na dapat mong inaayos. Ito yung madaming tao guilty dito. Kasi sobrang akala nila dahil ang dami nilang ginagawa, nagkakaresulta. Ang tawag ko dito, fake productivity. Ito yung business addiction. Now, i-define natin ito. Ito yung puro errands ka, tapos chat, tapos wala ka namang zero deep work. Busy ka nga, pero walang mabigat na output, wala kang na-achieve. Tandaan nyo lagi, busyness doesn't mean equals to progress lagi.
Bakit sira to? Kasi nakaka-addict ang pakiramdam na productive kahit wala namang na-forward na tunay na target. Nagkakaroon nito ng stress without progress. Ano ang signs na meron ka nito? Ito yung sa computer mo, di ba? Yung mga 10 open tabs, pero wala namang natatapos. Di ba? Yung mga meetings mo, na pwede namang email, pwede namang online meetings, pwede namang hindi face-to-face. Tapos ang resulta pa nito, ito yung nangyayari sa'yo usually. Pagod ka araw-araw, pero kapag tinanong mo ano ang natapos mo, wala ka namang malinaw na masagot. Ano ang micro-move nga ba para maayos mo to? Start with one big thing first. Bago social media, tapusin ang isang pinaka-importanting task. Ako ginagawa ko, perfect example, 3 importanteng task na kailangan kong ma-achieve. Ngayong araw na to, by hook or by crook, kailangan tapusin ko yun. Diba? Ano ang tools na dapat na magagamit mo dito para matrack mo to, ma-measure mo yung progress, diba? Unang-una, have a visible checklist. Importante yan. Sa phone nyo naman, di ba, may mga to-do, may mga tasks, isulat nyo the night before, makakatulong yan. Di ba? Ang kagandahan kasi nito, strike through to yan. Equals yan sa dopamine spikes na tama. Ika-4 na stupid thing na ginagawa mo. Ito yung numbing and escapism. Alak, scroll, impulse buys. Ako, let me share a personal story. Ginawa ko rin yan. Naging biktima ako niyan for 10 years of my life. Ito, yung escapism, ito kasi yung tinatakasan mo yung sakit. Tinatakasan mo yung mga feelings mo. Diba? Ito yung kapag stress ka, iinom ka. Taka sa inom. Diba? Or screen. Or worst case scenario, madaming guilty dito. Ito yung mga gastos, imbis na harapin mo yung emotion mo. Bakit ito nakakasira? Kasi pain paused is pain doubled. Lagi niyong tatandaan, sinasabi ko lagi sa mga podcast ko, pain demands to be felt. Tumitindi ang utang, away, at galit. Yan ang ibig sabihin ng pain doubled. Ano nga ba ang signs na meron ka nito? Ito yung lagi mo na lang sinasabing, deserve ko to. Pagkatapos ng maliit na effort, araw-araw na lang deserve mo. Diba? Lahat na lang deserve mo. Okay naman yun. Understandable. Nagtrabaho ka, deserve mo yan. You might be right. Pero kung araw-araw na nangyayari yan, problema na yan. Dapat moderation lang. Ito yung mga late na mga natutulog. Example yan, dahil endless scroll ka ng scroll ng TikTok. Pero yung mga ini-scroll mo naman, kinokonsume mong information, walang kwenta rin, hindi rin nakakatulong sa mga goal mo. Puro sayaw-sayaw, di ba? Pero lang yung Tio Bray podcast, dahil joke lang. So ito naman, pangatlo rin. Ito yung bili ka ng bili ng gamit para sumaya. Pero, pagkabili mo naman ng gamit, balik lungkod kinabukasan. Ang problema kasi dyan sa mga bagay na yan, band-aid solution. Bina-band-aidan mo lang yung sugat. Hindi mo talaga siya hinihil, hindi mo siya pinagagaling. Imbis na, ano mo siya, i-leave mo siya open, ilinis mo lang, linisin mo ng mga betadine, at unti-unti mong patuyuin, bina-band-aidan mo lang. So, hindi rin siya natatapos. Hindi rin siya nakakatulong. Diba? Ano ang micro moves na pwede mong gawin para maayos mo to? Unang-una, i-name mo. Pangalawa, i-feel mo. Tapos, gumawa ka ng isang clean action. Eto sabihin mo, inis ako kasi blank, blank, blank. And then, damahin mo lang. Again, pain demands to be felt. Damahin mo lang kahit 2 minutes. Then, isang malinaw na galaw. Email, walking, napakalaking tulong yan, exercise, shower, or pwede mo ring ipahinga, itulog. Pero ganun pa man, huwag mong takasan yan. Diba? Harapin mo yan. Kasi the sooner you kill the dragon, the sooner aayos ang buhay mo. Ano nga ba ang mantra na pwede mong sabihin? I earn my dopamine through deeds, not doom scroll. Number 5, stupid thing. Ito yung silent treatment at emotional avoidance. Ano nga ba ito? Ito yung tahimik ka kapag may problema. Umaasa kang mahulaan
ng iba ang iniisip mo. Maling-mali ito, especially for relationships, yung silent treatment. Kasi paano mo nga naman maayos ang isang bagay kung hindi mo pag-uusapan at hindi mo aharapin? Again, connected pa rin yan sa avoidance and escapism. At bakit sira ito? Because silence breeds story. Gumagawa ng sariling script ang partner, anak, at team mo, madalas mali at mas masakit. Ano ang signs na meron ka nito? Yung lagi ka nagsasalita ng, bahala na! Yun na lang yung lagi mong sagot mo sa kabigatan ng buhay. Bahala na. Diba? Pangalawa, yung passive-aggressive jokes. Malig-mali yan. Hindi yan nakakatulong. Pangatlo, umiiwas ka sa mga uncomfortable talk hanggang sumabog. Yung galit ka na lang. Diba? Ang buhay, mas naaayos yan, mas gumagaan yan pag matapang kang harapin yung mga uncomfortable things or uncomfortable talks, especially with relationships. The more na yung mga uncomfortable talks, willing kang gawin at pag-usapan, the more na naaayos ang relationships mo. Now, ano ang micro moves na pwede mong gawin para maayos mo yan? Unang-una is one honest sentence today. Nai-stress ako kapag blank, pakiusap, gawin natin blank para maayos. Diba? Napakasimple. Ano ba yung sabihin mo yun totoo? Sabihin mo yun nilalaman ng loob mo. At least na-release mo pa siya, tapos hindi mo kinimkim. Hindi yung one day, mahihirapan ka na lang, bigat na bigat yung loob mo, mananakit ka na lang ng tao. Na, ang ganda nito kasi ito ay short, specific, at walang sermon. It's a very mature way to handle this one. Pang-anim na stupid thing. Ito yung lone wolfing. Ito yung tawag ko. Ito yung ayaw humingi ng tulong na tao. Kasi ito, it's rooted from pride. It's rooted from ego, yung hindi paghingi ng tulong. Hindi naman lahat ng bagay kaya mo and no man is an island. Ika nga. Diba? Ito yung pride na kaya ko ito mag-isa kahit matagal ka ng stuck. Bakit sira? Kasi walang feedback na pumapasok sa'yo. Walang progress. Brotherhood/community is a special cheat. Yan ang pinakamagandang cheat code dito. Magkaroon ka na sa sirkulo mo ng mga tropa, ng mga makakatulong sa'yo at susuporta sa'yo paangat sa buhay. Ganun kayo. Ano ang signs na meron ka dito? Kopya kape ang projects mo. Laging simula, walang finish. Naiinis ka lang sa iba pero hindi ka nagtatanong o humihingi ka ng tulong or humihingi ng notes. Nahihiya ka mag-expose ng kahinaan mo. Now, what are the micro moves or mga simpleng hack para medyo masolusyonan mo ito? Ito yung tinatawag kong the two-man rule. Humanap ka ng kabro na may pareho mong target. Weekly, 50-minute check-in kayong dalawa. Mag-usap kayo via chat or via video call. Kayo nang bahala. Mag-usap kayo ng mga wins nyo, saan ka nag-stuck, and then pag-usapan nyo kung ano yung next 3 moves nyo and paano nyo masusuportahan yung isa't isa. Di ba ang ganda? Meron ka ng community, meron ka pang accountability partner. Nakakapag-build ka pa ng magandang relationship. Ang light consequence nito is, ikaw ang bibili ng kape kapag no-show ka. O, di ba? Pag-usapan nyo. Ang ganda nun, di ba? Simpleng exercise. Pero ang laki ng impact niyan sa buhay nyo. At pinakapanghuli na stupid thing na ginagawa mo, ito yung fragile ego at defensiveness sa feedback. Ano to? Ito yung mga taong ayaw makarinig ng feedback. Ang feedback sa kanila, hindi pang self-improvement. Ang tingin nila sa feedback, inaatake sila. Bawat puna, personal attack. Hindi ka nag-a-update kahit obvious na ang data. Bakit sira ang ganitong sistema? Kasi ego always blocks evolution. Wala kang promotion, clients, o peace kapag hindi ka marunong makatanggap ng notes. Ano nga ba ang signs na meron ka nito? Ito yung automatic excuse bago pa matapos ang feedback.
Pinoprotektahan ng idea, hindi ang katotohanan mo. Hindi nila gets, pero ikaw hindi umaangat. Ano ang micro move na para maayos mo to? Unang-una is feedback neutrality. Sagot mo, salamat. Isang specific na bagay na gusto mong makita next time. Isulat mo. I-apply mo sa susunod na output. Ito yung magandang upgrade line na pwede nyong ilagay. With this new info, babaguhin ko ito simula bukas. Di ba ang ganda? Progressive, time-bound, parang smart goal. Pinagsama, ano ang kapalit? Kapag tinigil mo ang 7 ito ang dumadating. Clarity, kapalit ng perfectionism. Respect, kapalit ng people-pleasing. Real progress, kapalit ng fake productivity. Peace at energy, kapalit ng numbing. Trust, kapalit ng silent treatment. Speed, kapalit ng lone wolfing. Growth, kapalit ng fragile ego. Ano yung mga simple system na pwede mong simulan mamaya na din? Isang pangungusap or sentence na totoo sa totoong mahalaga sa'yo. Mag-send ka sa kanya. Isang one big thing bago social. So gumawa ka muna ng isang bagay bago ka mag-social media. Isang boundary line sa oras or sa chat. Sabihin mo na sa boss mo. Huwag ka na mahiya. Sabihin mo na dun sa kaibigan mo or dun sa girlfriend mo kung ano yung boundary na yun. Isang 2-man check-in na nakaschedule dun sa best friend mo or dun sa taong mapagkakatiwalaan mo, ikaw nang bahala dyan. Isang feedback request na may applied change. Kung sawa ka na sa sariling palusot, tandaan mo, hindi kailangan perfect para magsimula. Kailangan magsimula para maging magaling. Putulin mo ang 7 stupid things na to, hindi dahil gusto mong magmukhang matino, kundi dahil gusto mong maging totoong lalaki na may parola. Maasahan, marunong, magmahal, at marunong tumayo sa katotohanan. Piliin mo ngayon ang isang ititigil mo at ang kapalit na gagawin mo. Isulat, schedule, tapusin sa loob ng 1 oras ang unang 5-minute promise mo. Push-ups, page, pitch, prayer, or plan. Ako si Tio Bray. Kung tumama to sa'yo, ishare mo na to sa kapatid mong. Isang desisyon na lang ang laya. At kung gustuhan mo naman tong episode na to, mag-subscribe ka na. Help me reach 100,000 subscribers. Makinig ka rin sa Spotify. Mag-comment, mag-like, mag-share. Ako nga pala si Tio Bray. Kita tayo sa next episode.